Taurus, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong energy update for December 16 to 31, 2025. Ayan, paalala lang, reading na to ay general reading. So, maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. And another reminder, hindi po ako magme-message sa inyo, magpo-follow para mag-offer ng services. Okay? So, kayo po magme-message sa akin. Unang magme-message. Kasi meron mga nagre-re-upload ng ating mga videos. Tapos, nagpapanggap sila ng Mr. Queen PH all across social media. So, mag-ingat kayo. Okay? Tapos, mang-scam lang. So, kung gusto niyo ng private reading, meron tayong link sa description at sa comment section. Or sa comment section. Limited na lang yung slots natin. So, next year na ulit. Pag naubos na yon. So, habang meron pa kayo nakikitang slots, yan, mag-book na kayo. Okay, so, let's begin. What's the energy for you, Taurus, ngayong 2020, December 16 to 2025, ayan. December 16 to 31, 2025 for Taurus, what's the energy? Oh, transform. Change. Changing the form of something. So, pwedeng yung iba sa inyo, merong renovation sa bahay or mismo ikaw, yung physical self mo, may transformation. Okay, so this is a big change. And then you have eternal. Uy, ang ganda. Eternal flame. It gives me this energy of your passion, okay? So, mas magiging passionate ka sa mga ginagawa mo ngayong second half ng December. Moving forward, I feel like meron kang, andun yung yung excitement mo, yung enthusiasm mo para baguhin or may baguhin sa sitwasyon mo, and you are willing to go through the process. Oo. O, diba? You have growth. Merong pag-unlad. So, itong transformation na to, nagtatransform yung situation mo to a new situation. So, kung ano yung sitwasyon mo ngayon, mag-iiba na yan. Ngayong second half ng December, which is pang pang long term, kumbaga. Hindi to yung pang short term period lang na ngayon lang siya magbabago or uunlad. Ano na siya? Dito mo na makikita yung growth, yung improvement sa mga bagay na binibigyan mo ng focus. Okay? This can be your career, your business, relationships, yourself, diba? Career growth, and personal growth. Let's see, ano pa? You have the Tower and the World. Whoa, this is a very powerful energy. You are finally ending kung ano yung dapat nang matapos or mawala sa buhay mo. Because meron ng cycle na natatapos dito. Oo. So, kumbaga, itong pagbabago na to, alam mo Alam mo na medyo challenging siya. Alam mo na may times na you will feel uncomfortable. Pero, alam mo rin na itong pagbabago na to is because meron kang na-accomplish, no? Meron kang natapos na goal, and you are successful with that goal. Diba? You have the 9 of Cups, which is about fulfillment, happiness. Some of you talaga may pinatibag, like parang tinibag nyo yung bahay nyo, or I'm sensing construction, ang ingay. Oo, ganong energy. You have the 10 of Cups. Okay, so 10 of Cups is happiness. Wow, overflowing happiness. The energy ng kasiyahan sa family ninyo, nandyan. Yung iba sa inyo, merong meron dito very specific, no? Yung energy na to. Meron dito ang galing abroad na umalis doon sa ibang bansa na yon para bumalik na for good sa Pilipinas. Or vice versa. Merong iiwanan na yung Pilipinas para mag-migrate sa ibang bansa. Because that is your long-term plan. That is your long-term goal na finally nangyayari na.
You have the Five of Wands. This is about change. Okay? Itong change na to, minsan hindi siya komportable. Kasi nga, may mga times na hindi tayo pamilyar doon sa lugar na pupuntahan natin. Pero alam natin na yun yung magiging simula ng pagbabago ng buhay natin. Kaya, we are willing to undergo that process. Okay? Let's see what else. Pwede rin meron ditong unexpected na conflict within the family, yung mga kamag-anak, no? Lalo na kung magkakaroon ng reunion ngayong second half ng December. Okay, for your money, you have the Hermit, Virgo energy, the Hierophant, which is your energy. Pagdating sa pera, ang galing mo na sa pera. Marunong ka na mag-handle ng iyong kaperahan. At itong ginagawa mo sa finances mo ngayon, pinalalago mo talaga siya. Meron kang mga inaaral, nire-research na mga investment na alam mo dito mas lalago yung pera mo. So, very strategic yung energy mo when it comes to your career, your money, your business, and also, napaka-creative mo rin. Yung iba, ayaw nyong pakialaman kayo ng iba sa mga decision nyo. Kasi the more na mas pinakikialaman kayo ng iba, the more na nadidistract kayo. Gusto nyo yung decision nyo is kayo lang. Yung iba kahit na meron na silang partner, may family sila na yes, kukuha sila or hihingi sila ng advice. But at the end of the day, sila pa rin yung masusunod, no? Or at the end of the day, kayo pa rin masusunod. Wow, o diba? Learn how to say no. Meron at meron dyan na parang may ipupush sa'yo na, oy, ito gawin mo, pero hindi mo naman responsibility. You will say no. Magsiset ka na ng boundaries. Oh, ipo-flow. Money will flow. Yan, go with the flow. May mga bagay na hindi nagwo-work according to your plan. Pero, kung ano man yung saan mas magaan yung daloy, magaan yung proseso, doon ka dinadala. Yun yung destined for you. Ayan, yung iba sa inyo mag-i-invest sa inyong skills. Yung inyong mga talento, invest on your skills. Like for example, mag-aaral ka, 'di ba? Or halimbawa, magaling ka na sa pagluluto. Pero yung talent mo sa pagluluto na 'yan is na tutunan mo lang sa experience. Pero gusto mo siyang gawing career kasi nandun yung passion mo. So, ang gagawin mo, mag-aaral ka ng culinary para mas level up yung skills mo pagdating sa pagluluto na pwede mong magamit abroad, work abroad, na mas mag-open pa ng opportunities for you or pwedeng mag-start ka ng food business, di ba? O, sa love life, meron ditong 10 of Wands. Nako, ito yung sinasabi ko sa inyo na minsan meron tayong mga burden sa buhay na hindi naman talaga para sa atin pero we're still carrying it, no? Dinadala pa rin natin. You have the Queen of Wands and the Six of Cups. Okay. Meron ditong energy ng past. So, nako. Yung mga dyan, marurupok o baka merong magparamdam sa inyo. Energy ng past. Tapos, hindi mo kayang tanggihan o mag-set ka ng boundaries. Feeling ko kasi parang gusto mong pagbigyan. Pwedeng itong person na to ay magbabalik kasi na-realize niya na mas magaan ang buhay niya nung nandun ka sa kanya. Nung nasa buhay ka niya, mas magaan yung pakiramdam niya kasi sinalom mo na lahat ng responsibilidad. Ayan nagiging open siya. Parang nagkakaroon kayo ng open discussion with your person. Uy, may abundance. So, alam nyo, okay lang naman yan kung talagang nagbago na, tapos,
maganda naman yung mga plano niya na sana tuparin niya, 'di ba? Oo. But there is someone in your life right now na tumutulong or tutulong sa'yo para mas, maabot mo yung mga pangarap mo. Oo, malaking bagay rin kasi meron kang mga mahal sa buhay na nakasuporta sa'yo eh. Shadow work, there are no shadows without light. Okay. So light is about your clarity, no? May mga bagay na alam mong hindi mo na kailangang dalhin pa moving forward. Kaya ngayon pa lang nile-let go mo na 'yan para ready ka for next year. And also, meron ka na ring realization of the things na alam mong unhealthy habits mo na gusto mo na ring ayusin. Which is, that is the part of your transformation and growth. Okay? So, that is your reading, Taurus. Thank you so much. See you again.